ilan ang mga miyembro ng Kongreso na sumusuporta sa pagtaas ng sahod at sa pagbaba ng value-added tax, hindi pa ito inaaprubahan dahil sa pagharang ng iilang mga miyembro ng kabinete. Kaya kung meron tayong panawagan, baka hindi lang dapat itaas ang sahod at ibaba ang buwis. Kung hindi din dapat siguro magbitiw na sa pwesto ang mga miyembro ng kabinete na humaharang sa mga panukalang ito. Para hindi tayo paulit-ulit na lang na nananawagan para ipasa ang mga panukalang batas na ito, dapat siguro pangalanan na natin ang mga personalidad na humaharang sa mga panukalang ito para hindi na sila pwedeng humarang na hindi magpaliwanag sa harap ng sambayanang Pilipino. At si Kong Eli actually, ang unang nagbanggit ng kanyang pangalan sa social media. Ang humaharang sa mga panukalang ito sa kabinet, walang si noong Department of Finance Secretary Ralph Recto at ngayong Executive Secretary Ralph Recto na nagle-lead ng economic managers sa kabinete. Kaya kung ako po ay maaaring bigay ng isang rekomendasyon, alam ko po ang ating team mula sa Batangas ay nananawagan ng 3 linggo na para ibaba ang value-added tax